Magandang umaga po sa inyong lahat. Dumako tayo sa isang inihandang prelude number upang lalo tayong ihanda ngayong umaga para sa ating pananambahan. Maraming salamat po. Bilang bahagi na ating call to worship o panawagan sa pagsamba, ating basahin ang mga Kawikaan 20:9. Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 9. Sino mapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan. Naway pagpalayan ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita.
Muli nating iyuko ang ating ulo at ipikit natin ang ating mga mata habang tayo ay dadako sa isang sandaling katahimikan. Lumapit tayo sa ating Diyos na may espiritu ng lubos na pagsuko at ganap na pagpapakumbaba. Hingin natin ng tawad ang ating mga nagawang kasalanan at pagkukulang sa Kanya. At muli nating hilingin na ang banal na Espiritu ang gumabay sa bawat bahagi ng ating pananambahan at manguna sa bawat mananambahan. Tayo ay manalangin. Muli kami nagpapasalamat, O Diyos, dahil sa inyong masaganang biyaya sa aming buhay, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, kahit hindi nga kami karapat-dapat ibigin, sa inyong kaligtasang pinakaloob sa amin, sa magitan ng inyong bugtong na anak, at sa inyong araw-araw na pag-iingat at pagtustos na aming mga pangailangan. Nawa, muli ninyo kaming samahan, O Diyos, sa panambahan na ito at aming madama ang inyong banal at malalahating presensya. Magligtas kayo ng mga kaluluwa, Panginoon, ang mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo at sa inyong nagliligtas na pag-ibig at biyaya. Ibusin niyo sa amin sa pagkakataong ito ang inyong masaganang pagkapala upang lalo pa kaming sumigla at sumulong sa aming pag-ibig, pagsunod at paglilingkod sa inyo. Nawa, ang bawat bahagi ng panambang ito ay magbigay ng kaluguran at kagalakan sa inyong puso, O Diyos. Kaya nawa, Panginoon, ang tanging maitaas at mapuri ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa at tayo po'y magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, Rescue the Perishing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty who save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are sliding him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead them with earnestly, plead them with gently, he will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it, strength for their labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them, tell the poor wanderer, Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 says, For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Nawa po'y ma-realize natin na kailangan natin ang Panginoon. Lord, I need you. Lord, I come, I confess, have
in here I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mercies run deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Muli po'y magandang umaga sa bawat isa at ating pong batiin ang isa't isa sa magitan ng ating comment section. Atin natin pong awitin, everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know who Jesus is. Tayo naman po ay dumako sa ating mga announcements of activities. Midweek service, Wednesdays 6:55 to 7:30 p.m. COVID Bible School, every morning via YouTube,
Monday to Saturday. Children's Ministry via Google Classroom every Sunday. Good Samaritan Ministry. Children's Sunday, June 6. Father's Sunday, June 20. Batiin naman po natin yung ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan. May 23, Sunday, today, Albert Neri. May 24, Monday, Vilma de los Santos. May 25, Tuesday, Michelle Villa Borlaza, Jace Marvin Cabrera, John Paul Ross Ilustre, and Randy Morales. Happy wedding anniversary, May 29, Saturday, Julio and Vilma de los Santos. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ang Institute for Ministry Development, IMD, ay may kasalukuyang klase, ang Journey Through the Bible. Ginaganap ito tuwing Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa pangunguna ni Teacher Dada. Gayun din, ang New Life at Discipleship Class and one-on-one program na sa kasalukuyan ay may mga mag-aaral at patuloy ang mga aralin para sa karagdagang kaalaman at sa ikatitibay ng mga miyembro ng ating iglesia. Ang Online Bible Study, OBS, mula Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes, alas 5:15 ng hapon sa pangunguna ng ating Pastor Evie Sacorda kasama si Ma'am Aida De Leon at Minda Fulcar. At ang Online Tutorial Ministry sa kagandahang loob ng ating mga miyembrong volunteers na handang maglaan ng oras at panahon tulong sa nangangailangang mag-aaral ng ating iglesia. Gayon din ang magandang relasyon na dulot at sa pamamagitan nito. Kaya, alin sa mga sumusunod ang handa mong magpagamit para sa Panginoon? Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang mga katiwala, tayo ay kinakailangan maging tapat. Kahit sa gitna ng pandemya, kahit sa loob ng ating mga tahanan, tayo ay makiisa na umawit kung tayo ay sasamba sa pamamagitan ng pag-aawitan. Tayo ay taimtim na makinig kung tayo ay sasamba sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo ay magbigay ng ating mga ikapu at handog sa panahon ng pagsamba sa pagbibigayan. Ugaliin natin na sama-sama maging tapat kahit sa ating mga tahanan bilang isang iglesia at miyembro ng Bethany Baptist Church Cubao. Unang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 2. Kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Week in Review, May 14 to 20, 2021. Middle Adult Online Fellowship, Small Group Fellowship led by Ma'am Aida, BKBIC Sunday School, Leaders Meeting, Online Bible Study led by Pastor Evian, with Pastor Alberto and Ma'am Eleanor Balana, Ineta and Guevara family, Ma'am Lorna, April, and Sir Vicky. Discipleship class, New Life class, Tithing members watching worship service, Parlongo family, Hamsite, Camarin members watching worship service, Efren family, and Ma'am Helen. Makakatunghay po tayo ng natatanging bilang. The Father has a plan, though it's hard to see it now. You feel you're walking all alone, but He is there now down. When the storm around you rages, and you're tossed to and fro, when you're faced with life's decisions, that sure is waiting
you can rest assured and be secure. God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, you make a way for you. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, you make a way for you. Stand still and let God move. The answer will come when all is done. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Magandang umaga po sa ating lahat. Marami po akong dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Una sa lahat, pinapasalamatan ko siya sa mga pagsubok na dumating po sa aming buhay. Dahil dito po ako po ay lalong naging matibay, naging matatag sa tulong ng ating Diyos. Ipinakita niya sa akin ang mga plano niya na ako lamang po dapat ay mamuhay ng simple, makontento at maging mapagkumbaba. At pangalawa po, ipapasalamat ako sa Kanya sa pagsagot niya sa aking mga panalangin na akala ko po ay iniwan niya na ako dahil sa tagal niyang pagsagot. Subalit, nandun po siya na hindi niya ako binitawan at sabay-sabay po niyang sinagot ang aking mga panalangin. Although may mga nawala po mga bagay sa amin, ngunit ipinakita po ng ating Panginoon na ang mga bagay na ito ay temporary lamang. Pangatlo po ay ang panahon po ng pandemic na lockdown po, na ang lahat po ay naka-freeze. Marami po ang nawalan ng trabaho at isa na rin po kami doon. Subalit ang Panginoon ay hindi niya po kami pinagkulang. Marami po siyang ginamit ng mga kapatiran, ang GSM na siyang naghatid po sa amin ng mga relief, mga groceries, na siya pong nagpuno para po sa aming pangangailangan. At pang-apat po na pinapasalamatan ko sa ating Panginoon ay yung kagalingan na ipinagkaloob niya sa aking asawa, na almost 1 month po ay nandun po na nawalan po siya ng ganang kumain, hindi makatulog at hinang-hina. Pero hindi po niya pinabayaan ng aking asawa. Binigyan niya po ito ng kagalingan. At maraming pong salamat sa inyong mga panalangin at binigyan po ng ating Panginoon ng kagalingan ng aking asawa. Kaya kung ano man po ang mga kabigatan natin, ay ibigay lamang po natin sa ating Panginoon. At siya na po ang bahala magtangan. Dahil ang Panginoon, ang siya lamang makapangyarihan sa lahat. At alam po natin na hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Tayo ay magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pamagat ng ating pag-aaralan, pagnanasang pumupuksa. Pagnanasang pumupuksa. Ang ating teksto, Efeso Kapitulo 6, versikulo 16. Sabi dito, lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagdiliyab na palaso ng diablo. Pagnanasang pumupuksa. Ayon sa psychology, bawat tao ay nangangailangan ng malakas
na support system upang mag-survive sa ating malupit na mundo. Ang numero unong dapat pinagmumulan ng support system na ito'y ang pamilya. May mga pagnanasang parang nagliliyab na palaso ng masama na pumupuksa sa pamilyang Pilipino. Una, pagnanasa sa kayamanan. Nagsisimula sa tahanan ang paghubog ng value system. Mahalagang maipunla sa murang isip ng mga bata na ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ang pinakamataas na uri ng pangarap at hindi iyong magkamal ng maraming pera at ari-arian. Pangalawa, pagnanasa sa katanyagan. Ang katanyagan ay hindi makapagbibigay ng katatagan at kapanatagan sa sinuman tulad ng mga kilalang personalidad sa pelikula at tanghalan. Inakala nila na maibibigay ng katanyagan ang hinahanap nilang kahulugan at kahaligayahan ng buhay. Dinala nila hanggang sa hukay ang isang hungkag na buhay. Pangatlo, pagnanasa sa kapangyarihan. Kung mayroon mang personalidad na maaaring kumatawan sa kapangyarihan noong ancient time, ito'y si Nero, emperador ng Roma, at kongkeror ng daigdig. Inakala niya na ang kapangyarihan ang susi sa maligayang pamumuhay. Pero si Nero talagang nagkamali. Ang tagasakop ng mundo ay nabigong sakupin ang sarili niyang kahungkagan, kung kaya't siya ay nagpatiwakal. Sa Biblia, natuklasan ni Haring Solomon na ang kapangyarihan, kayamanan at karunungan ay walang kabuluhan lahat. Sabi niya sa mga ngaral, Kapitulo 1, versikulo 2, napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Ang sobrang pagnanasa sa pera, sa katanyagan, at sa kapangyarihan ay pawang nagliliyab na palaso ng masama. Ang tanging panangga at pamatay, ang pamatay natin dito ay ang pananampalataya kay Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga. Ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siya
nang sumabog sa bawat pusong muhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Tingnan natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahero, Pastor Evies Sacorda. Muli po ay magandang umaga sa inyo lahat. Tayad ako na po sa ating aralin para sa ngayong umaga. At ating pong aralin may pamagat na meron bang walang kasalanan? Meron bang walang kasalanan? Ito po hango po sa ating teksto sa Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 9. Proverbs chapter 20, verse 9. Ang basahin po para sa inyo ang verse na yon. Sabi po, sino makapagsasabi, dininis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan. Kaya ito nga po ating aralin ay may wagat na meron bang walang kasalanan? Talayan po nito ay upang tayo ay magpasya na kilalanin ang ating pagiging makasalanan. At lahat po tayong maminamahal tuloy na makasalanan, ating sarili at ang iba, at bumuhay po tayo ay sa katotohanan ito, lalo na sa magitan ng pagpapakumbaba at pakikinig sa iba, at gayon din, tayo magpasya magbahagi ng Ebanghelyo at ating unawain, lalo na ang mga liligtas. Kaya binababungat mga minamahal, mula pa sa matandang tipan ng Biblia, ang mga tao po ay kinilala ng makasalanan. Kaya nga po pinuksa at pinatay ang mga tao noong panahon ni Noah sa pamamagitan ng baha. Ano po sabi po ng Biblia sa Genesis chapter 6 verse 5, kaya at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip na kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Kaya ganun po ang laman po ng puso ng mga tao noon, pawang masama lamang na parati. Genesis chapter 6 verse 5. At kahit pagkatapos po ng pangyayaring yon ng malaking baha na naganap, na sana'y nagkaroon na ng panibagong simula ang buong sakatauhan, pwede mga ganun pa rin. Natili pa rin makasalanan ang mga tao. Kaya sabi nga po sa mga awit 143 verse 2, at huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod, sapagkat sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aring ganap. O mga minamahal, walang taong may buhay na aring ganap, sapagkat ang tao nga po ay makasalanan noon at nanatili pa rin makasalanan. At para sa ating mga tuloy na Christian at manampalataya, kahit nga po tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, patuloy pa rin ang ating pagkipagbuno sa ating pagiging makasalanan. Ito nga po ang puto ng ating teksto sa bagay ito, ang ating aralin. Sabi po roon, sinong makapagsasabi, nilinis ko aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan. Wala nga maminaw sapagkat ating puso pa rin po ay doon pa rin po ang pagkipagbuno niya sa kasalanan. At tayo pa rin po ay patuloy nagkakasala,
kaya tayo po ay maligtas na. Kaya ano nga po ilang mga practical na implikasyon, katotohanan ito, na tayo po ay makasalanan. Kaya po ating talakayin ngayong umaga sa ating aralin na meron pong dalawang pangunahing bahagi. Una, tayo ay nagkakasala pa rin. At ikalawa, may wastong pagitungo sa mga makasalanan. Kung na mga minamahal, tayo nagkakasala pa rin. At ikalawa, may wastong pagitungo sa mga makasalanan. Kaya una nga pong bagay natin arin ngayong umaga ay tayo ay nagkakasala pa rin. Tayo pa rin po ay nagkakasala. Kaya pa yan sa teksto, sabi ko ng ating teksto, sino makapagsasabi, nilinis ko aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan. Minamahal, tayo pa rin ay nagkakasala. Kaya nga po una, dapat tayong magpakumbaba. Dapat tayong magpakumbaba. Tayo pa rin pinagkakamali, nagkakasala pa rin tayo hanggang ngayon. Ay nga po sa 1:1:8 Gs, sabi po roon, na kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan, ay ating dinaday ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. At kung ating sinasabi na tayo hindi nagkakasala, ating pong ginagawang sinungaling ang Diyos, at ang salita ng Diyos ay wala sa atin. At kung saan mga minamahal dahil sa ating piging makasalanan, ay tayo po ay panandalian na bubulag. Bubulag tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ang kasalanan ng mga minamahal ay nakapagbubulag sa ating mga mata, nakapupurol sa ating pag-iisip, at nakamamanhid ng ating damdamin. Ito po nangyari po kay Haring David. Si Haring David po sa 2 Samuel 12:5-7, nagalit siya sa isang lalaking kinawento po na kumuha ng tupa o korderong babae ng iba, ngunit hindi nakita na siya mismo ay kumuha ng asawang babae ng iba. Hindi po nakita na yung korderong babae pong yun ay larawan po ni Bathsheba. Higit pa siyang masahol sa pagiging makasalanan sa taong kanyang hinusgahan o hinuhusgahan. Kaya po, hindi po ng mga minamahal, ang nangyari po sa mahumusga sa babae ng lunya. Kaya, ang nangyari po noon sa Juan 8:7-9, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Ito po yung nakilang narinig. Nagsialis sa isa-isa, na nagpasimula sa tandaan hanggang sa kalihulihan. At iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroonan nito sa gitna. Kaya po, nangyari po ito mga minamahal, matalas ang paningin ng mga tao na umusga sa babae ukol po sa kasalanan ng iba. Ngunit sila po ay bulag sa kanilang sariling mga kasalanan. Kaya minamahal, tayo po ay mag-ingat, tayo magpakumbaba, sapagkat tayo po ay maaring madaya ng ating pagiging kasalanan. At bilang nagkakasala pa rin mga minamahal, nagkakamali, mahalaga rin po na bilang ating papakumbaba, tayo naman po rin ay handang makinig sa iba. Kaya po ikalawang mga minamahal, tayo makinig sa iba. O mga minamahal, bilang nagkakasala pa rin, tayo po ay makinig sa iba. Makinig sa turo at payo ng iba. Dahil nga po ating pagiging makasalanan, ay maaari tayong magkamali o magbaluktot sa ating pagkapasya. Kaya kailangan natin po ang kaalaman at karunungan ng ibang tao. Ay nga po sa Biblia, sa payo na nakararami, ay may tiyak na tagumpay. Ayon po sa Kawikaan 11:14, kung saan walang pantas na pamahala, ang bayan ay nababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Ay mga minamahal, no? Sa karamihan ng tagapayo ay may kagalingan. Kaya tayo makinig po sa payo ng iba. Makinig tayo sa turo at payo ng iba dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang limitasyon. Lalo na ang limitasyon sa kaalaman at karunungan. At may limitasyon po hindi lamang dahil sa kakulangan ng ating kaalaman, kundi dahil din sa ating inklinasyon
o pagkahilig sa kasalanan. Meron nga po sabi ng isa dito na the man with insight enough to admit his limitations comes nearest to perfection. Ang taong may sapat na kabatiran upang aminin ang kanyang limitasyon ay pinakamalamit sa kagaling-galingan. Kaya maminamahal, ang tunay po ng marunong at matalino ay may makatotohanang pagtingin at pagkilala na kanyang sarili. Hindi po siya nag-iilusyon tungkol sa kanyang sariling kakayahan, kagalingan. Kinilala po ng marunong at matalino ang kanyang malimitasyon dahil sa hindi naalis ang kanyang paggagawi na magkasala. Kaya dapat tayong makinig po sa payo at kaalaman mula sa iba. Dahil nga po ang mga tao po, kasama na tayo roon, ay nagkakasala pa rin, tayo makasalanan, hindi mo dapat malaman na may wastong pakikitungo sa mga makasalanan. May wastong pakikitungo sa mga makasalanan. Kaya nga po ating huwag kalimutan, ayon po sa Biblia, ang mga tao po ay may kasalanan at namumuhay sa kasalanan. Kaya, totoo mga minamahal, nasa panahon ng laganap na kalamidad at trahedya, kung minsan nakikita natin ang pagpapahayag at pagpapakita ng kabutihan at kabitan po ng mga tao. Maganda po yung mga minamahal, Kaya pag may mga bagyo, kalamidad, at nakikita mga minamahal, ang mga tao po ay nagpapakita ng kabaitan at kabutihan. At palimbawa ng pag-usbong at pagdami kailan lamang ng mga community pantries sa mga lugar ng ating bansa. Mga tao po kusang loob na bibigay ayon sa kanilang kakayahan at tatanggap naman ang mga tao ay lamang sa kanilang pangailangan. Ito ba napakaganda mga minamahal, lalo na kung ito'y gaganapin bilang pagtulong sa mga totoong nangailangan. Pagtulong po sa mga tao hindi na kayang matulungan ang kanilang sarili. Mga tao may hambing sa mga nalulunod na dahil sa gutom at paghihirap at kailangan bigyan ng salbabida upang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Ngunit mamaya nakakalungkot din mga minamahal, na tila sa bawat pagsikat ng liwanag ng kabutihan, bakit parang lagi may sumusunod na anino ng kasamaan? Tulad nga po ng nakuna na video ng mga babaeng nanlimas at tila umubos ng mga laman ng isang community pantry, di nagtira para sa ibang nangailangan. Na tila po sa opinion ng iba, kailang ginawa po ay hindi kaaya-aya at hindi na ayon sa layon at patakaran ng programang ito. Na tila bagay isang panamantala at pag-abuso. Kaya po sa gitna po ng kabutihan, ba't meron pa rin kasamaan? Sa kabalangkalungkot na katotohanan ng mga minamahal, na anumang pag-isikap na gawin ng tao sa kanyang sarili, hindi niya maitatanggi ang natural niyang tiging makasalanan at pagkagawi na gumawa ng kasamaan. Dahil nga po ang kasalanan na naanahan sa puso ng bawat tao, naanahan po sa ating lahat. Makasalanan po ang puso ng tao. Ay nga po Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay magdaraya. Ang puso ay magdaraya na higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Kaya ating maaaring makita mga minamahal na kailan masigla at masaya ang mga tao kung sila po'y hiwalay sa Diyos at wala kay Kristo, sila po'y patay sa spiritual. Sila ay patay at pinagharian ng dyablo, ng salimutan, at ng mga masamang espiritu. Ay nga po sa Efeso 2:1-2, at kayo binuhay niya na kayo mga patay dahil sa inyong pagsalamsa at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng salibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin na espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kaya tayo mga minanganatiling makasalanan, lalo na pag tayo po hiwalay po sa ating Diyos.
At sa halip mga minamahal na tumalikod ang mga tao sa kasalanan at tubungo sa Diyos sa pagsisi at pagbabago, nakanut mga minamahal, ang mga tao ay nawiwili at patuloy sa paggawa ng kasalanan. Ay nga po sa Ecclesiastes 8:11, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi sinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Sila po ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan dahil akala nila hindi darating ang parusa ng Diyos. Para ba namimihasa ang mga tao sa paggawa ng kasalanan dahil sa maling pag-aakala na sila ay hindi hatulan at hindi paparusahan ng Diyos. Ngunit sila po ang mga nagkakamali. Tiyak ang paghatol at pagparusa sa lahat ng mga makasalanan. Hindi man ngayon, at dito sa lupa, ito'y magaganap sa hinaharap at doon po sa impyerno. Kaya mga minamahal, dahil ang mga tao ay namumuhay sa kasalanan at naliligaw ng landas, ano po alin dapat gawin? Una mga minamahal, dapat silang bahaginan ng Ebanghelyo. Bahaginan sila ng Ebanghelyo upang sila po ay mabago at magkaroon ng bagong buhay. Tanging Panginoong Hesus lamang ang lubos na makapagbabago sa mga tao upang sila ay mailayo sa pamuhay sa mga kasalanan. Ay nga po sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila ay pawang naging mga bago. Ang minamahal, kailangan po ng bawat isa ay muling kapanganakan. Maging bagong nilalang upang sila ay tunay na maligtas at makatakas sa tiyak na pagtungo sa impyerno. At habang sila po ay namumuhay dito sa lupa, habang sila narito sa lupa, kailangan nila ng Ebanghelyo upang sila po ay mailipat na kailang kinaroonan. May lipat mula sa buhay sa kadiliman patungo sa pumuhay sa kaharian ng Panginoon. Ay nga po sa Kolosa 1:13, ating Diyos ang siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at nagsilipat sa atin sa kaharian ng Diyos, kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kaya mamaya dapat ilipat po ang mga tao sa kapangyarihan ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. May matanong ko po sa inyo, kung meron kang sobrang bakuna para sa COVID-19, anong gagawin mo habang patuloy ang pagdami ng mga may karamdaman? Tago mo lang ba yon? May sobra kang COVID vaccine? Tago mo lang po yan? Kapag ito na-expire na, itapon mo na lamang? Sayang po, di po ba? Hindi dapat ka naman minamahal. Kung meron tayong sobrang bakuna ng COVID, dapat natin ibahagi ito sa iba. Kapag lalo na, totoo, sa larang spiritual. Ay nga po sa isa, if you had the cure to cancer, wouldn't you share it? You have the cure to death. Get out there and share it. Kung ikaw ay may gamot sa cancer, hindi ba't babahagi mo ito? May gamot ka sa kamatayan, mumayo ka, at ibahagi mo ito. Mga minamahal, ang mga tao, ang mga bansa, ay nagmamadali. Ang nagsisikap na makakuha ng epektibong bakuna bilang protection sa COVID-19 upang sila ay hindi magkasakit at hindi mamatay. Nawa tayo mga minamahal, higit na magmadali at magsikap na magbahagi ng bakuna ng Ebanghelyo, ang mensahe ng kaligtasan mula kay Kristo. Nang sa gayon, ang mga tao po ay gumaling sa kanilang spiritual na karamdaman, ang kanilang pagiging makasalanan, upang sila ay makaiwas sa walang hanggang kamatayan sa impyerno, at sa halip ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, tayo magbahagi ng Ebanghelyo. Ikalawang minamahal, unawain sila at kabahagan, lalo po ang mga hindi manampalataya, diligtas, unawain sila at kahabagan. Tayo pinunawa ng Diyos dahil sa ating karupukan. Nawa tayo ganun din sa ating kapwa, lalo na po ang wala pang kaligtasan at hindi pa binago ang kanilang pagkatao. Ay nga po sa mga awit
103:14 kung paano ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak. Gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nakaratakot sa Kanya. Sapagkat nalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalaala na tayo po'y alabok. Kaya tayo po'y inunawa ng Panginoon. Inunawa niya tayo sapagkat tayo po'y kilala niyang mahina. Ngayon kung tayo po'y inunawa ng Diyos, tayo dapat ay umunawa sa iba, lalo na sa mga hiniligtas. Dahil tayo po ay kinahabagan ng Diyos, tayo ay mahabag din sa iba. Lalo na sa mga wala pa sa Panginoon. Tayo rin ay umunawa at mabag sa iba dahil sa kanilang kahinaan at pagiging makasalanan. Ito nga po ang isang tanong mula sa Biblia o sa pagpapatawad natin sa iba bilang mga pinatawad din ng Diyos. Sa Mateo 18:33, sabi po roon, "Di baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa, alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo?" Mahabag tayo sa ating kapwa dahil ating Diyos ay nahabag sa atin. Kaya bilang pagwakas mga minamahal, kaya tayo mga ligtas na, tayo pa rin po ay nagkakasala. At binagkakasala pa rin, dahil magkaroon tayo ng pagkapakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo rin ay magpakumbaba sa ipagpapugnayan at pagitungo sa ibang tao. At tawa ay maging bukas tayo sa kaalaman at karunungan ng iba. Nawa na tayong makinig sa kanilang payo, sa kanilang mga sinasabi sa atin. Kasama na rin ay ang pakikinig sa kanilang pagsaway at pagtutuwid. Kinakailangan, lalo na kung tayo nagkakasala at lumalayo sa paglakad sa kalooban ng Diyos. At kung paano mga ng ating Diyos po ay umunawa at nahabag sa atin na wag din tayo sa ating kapwa. Magitanawa natin ang mga tao sa magitan ng mga mata ng Diyos. Bilang mga taong tiyak na mapahamak sa impyerno, malibang sila ay maligtas. Maliban sila ay magsisi, manampalataya, at magsuko ng kailang buhay sa Panginoon. Sila ang mga tao na kailangan ng Ebanghelyo, kaya nawa tayo ay maging laging masigasig sa pagbahagi sa kanila na salita ng Diyos, ang kanilang tanging pag-asa upang maligtas. Ay nga po sa isa, we must learn to regard people less in the light of what they do or need to do, and more in the light of what they suffer. Dapat natin mautunan na ituring ang mga tao, hindi ayon sa kanilang ginawa o di ginawa, kundi ayon sa kanilang pagdurusa. Na mga minamahal, nawawag tayong madaya o malinlang ng panlabas na anyo ng mga tao. Ang kailang maaaring ginagawa o hindi ginagawa. Sali po, ituring natin ang mga tao ayon sa kanilang naranasan. At ang mga tao nga po yung naghihirap at nagdarusa dahil sa kanilang pagiging alipin ng pagsalangsang at pagkabiyag na pagiging makasalanan. Kaya maminamahal at ibahagi sa kanila ang Ebanghelyong magpapalaya sa kanila. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin. Maraming salamat muli, O Diyos, sa pangaral mula sa inyong salita na minapakinggan ngayong umaga. Nawa, ang aral at hamon namin tinanggap ay aming lubos na pahalagahan. Nawa, ito ay tumimo sa aming puso, manatili sa aming isip, at isagawa namin sa aming buhay. Mamuhay nawa kami na may pagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, at sa aming pagkipag-ugnayan sa aming kapwa. At nawa, gamitin niyo kami, O Diyos, upang may bahagi ang Ebanghelyo sa mga hindi paligtas. Nang sa gayon, sila ay mabago, makatakas sa tiyak kapahamakan sa impyerno at magkaroon ng matibay na pag-aasa ng buhay walang hanggan.
Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Atin pong ihanda ang ating mga puso para po sa ating pagbibigayan. Lucas 12:33-34. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo'y mga limos, magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit, magnanakaw, o naninira man ang tango, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. Mang Banal, sa aming pagdako sa pagbibigay ng aming mga ikapu at handog, aking dalangin na ikaw ang mapuri at masamba. Ikaw na siyang nagbibigay ng aming mga pangangailangan, tumutugon sa aming mga hinaing at sumasagot sa aming mga dalangin. Pagpalain niyo nawa ang aming gawain sa pagbibigay. Pagpalain ang bawat isa at makapagbigay ng may kagalakan, sapagkat iniibig ninyo ang nagbibigay ng may kagalakan. Lahat ito ay aking idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Atin na pong ibigay ang ating mga giving envelope. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa natapos naming pagbibigayan. Nawa po, pagpalain mo ang lahat ng nagbigay at ganoon din po Panginoon sa mga hindi nakapagbigay. Nawa po ay magbigay sila sa susunod ng naaayon sa kanilang kalooban. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin nang sa ganun po, mas marami pa po kaming maibigay sa susunod na pagbibigayan. Ang lahat pong ito ay aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Naway, huwag po tayo makontento na tayo lamang yung pupunta sa langit at nakapakinig ng salita ng Panginoon. At pagkos ay ipamalita po natin ito sa lahat ng tao all around the world. We have a story to tell to the nations that shall turn them from darkness of night. A story of justice, a story of mercy, a story of peace and light. We have a message
has sent us a Savior, His only Son Jesus, to show us that God is love. All around the world there are people who need to know the Lord. All around the world there are children who long to feel His love. All around the world there's a hunger to hear the voice of God. We must take the gospel all around the world. Yes, we must take the gospel all around the world. We have a Savior to show to the nations who the pathway of sorrow was trod, that all the world's peoples, yes, all the world's people may come to the truth of God. All around the world there are people who need to know the Lord. All around the world there are children who long to feel His love. All around the world there's a hunger to hear the voice of God. We must take the gospel all around the world. Yes, we must take the gospel all around the world. All around the world there are people who need to know the Lord. All around the world there are children who long to feel His love. All around the world there's a hunger to hear the voice of God. We must take the gospel all around the world. Yes, we must take the gospel all around the world. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong gabay, pag-iingat at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga kapatiran at mga bisita na amin nakasama ngayon sa pananambahan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan. Naway ang bawat isa ay matutong makinig sa payo ng iba, magkaroon ng mahusay na makikitungo sa kapwa, maging mahabagin at maunawain, at higit sa lahat ay marunong magpakumbaba. Naway ang pag-unawa, pagkahabag mo sa amin, O Diyos, ay maipadama namin sa aming kapwa. Hiling din namin na ang bawat isa ay maging masigasig sa pagbahagi ng iyong salita, lalo na sa mga hindi paligtas. Naway ang lahat ng aral na aming napakinggan ngayon ay aming maipamuhay. Ingatan mo po ang aming pastor kasama ang kanyang buong sambahayan. Biyayaan mo po siya ng malakas na pangangatawan at karunungan sa kanyang trabaho at sa pamumuno ng aming iglesia. Patuloy mo po kaming pagpalain at gabayan, O Diyos, sa mga susunod na araw. Palakasin mo po ang aming pangangatawan at patatagin ang aming pananampalataya, lalo sa panahon ngayon na may pandemya. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at ang lahat ng papuri aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa lahat ng mga dumalo at nakiisa sa ating pagtitipon ngayong umaga. Hanggang sa susunod na linggo po sa ating virtual service. Huwag din po nating kalimutan, meron po tayong Wednesday midweek service.